Mensahe TV. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Isang pandaigdigang pagbati para sa lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli tayo ay nagbabalik sa ating programa, sa ating talakayan kung ano nga ba ang layunin ng buhay. Ngayon ay pinapatunayan natin at sa mga nakaraang episodes natin ang existence, ang pagkakaroon ng Diyos na tagapaglikha, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay ating pag-uusapan ang mga tanda ni Allah sa kanyang mga nilikha, lalo na sa mundo na ito. Ating nabanggit noong mga nakaraan na ang lahat ng nasa solar system, kaya tinawag ito na system dahil meron itong kumpletong, perpektong sistema, balance and equilibrium. Ang mundo, ang distansya nito sa araw, ito ay tamang-tama lamang. Tamang-tama ang distansya. Hindi siya masyadong malapit dahil kung malapit ito ay madidistract o kaya maapektuhan ang balance ng mga elemento sa ating atmosphere. Magiging sobrang lamig ito. Maging ang water cycle. Ang water cycle ay maapektuhan. Kung masyado itong malayo mula sa araw, ay masyado itong iinit at pati yung water cycle din ay maapektuhan. Wala tayong stable na water cycle. Kaya mula sa size ng araw, mula sa size ng mundo, sa size ng Jupiter, sa location ng araw, sa kanilang gravity, sa amount ng kanilang centrifugal or centripetal force, ito ay napaka-perpekto na tinawag ito ng mga scientists na ito ay naka-fine-tuned. Napaka-perpekto nito at napaka-angkop para makasurvive ang lahat ng mga nilikha. Ang Earth ay meron itong 21% oxygen. Gaano ito kaimportante? Sinabi ni Professor Michael Denton, sinabi niya, could your atmosphere contain more oxygen and still support life? No. Oxygen is a very reactive element. Even the current percentage of oxygen in the atmosphere, 21%, is close to the upper limit of safety for life at ambient temperatures. Kanyang sinabi, the probability of a forest fire being ignited increases by as much as 70% for every 1% increase in the percentage of oxygen in the atmosphere. Sinabi naman ng isang professor, biochemist na si James Lovelock, sinabi niya, the present oxygen level is at a point where risk and benefit nicely balance. So, ang 21% ito ay tamang-tama lang. Dahil kung magkulang ito, ang mangyayari, mahirapang huminga ang mga tao. Lalo na pag tayo ay nagtitipon-tipon, kung merong mga event, merong mga rally, o kaya merong mga meeting na maraming tao, 20% ay hindi ito enough amount of oxygen para tayo ay makahinga ng maayos. Magkakaroon tayo ng mahirap na paghinga. At kung ito naman ay mas sobra sa 21%, maging 22%, mas marami ang mangyayaring sunog at mahirap itong maagapan. Dahil ang oxygen, ito ay essential para lumaki ang apoy. Paano pag dumami ang oxygen sa atmosphere? Mangyayari, ang isang sunog ay mahirap maagapan. Kaya, ang 21% ay tamang-tama lamang.
para sa atin, para makasurvive ang lahat ng mga nilikha ni Allah SWT. Paano ito mangyayari ang 21% of oxygen? Napaka-essential nito ang distance ng Earth sa Sun, o kaya ang dami ng mga puno, ang dami ng mga tao na kumukonsume nito, ang dami ng mga halaman, mga puno, mga pananim na nagre-release nito. Kaya nga, minsan, merong mga damo na kahit ano pang putol natin, pagkabukas ay tumubo na naman. Ito ay nagre-release din ng mga oxygen. Ito ay mga mechanisms para ma-maintain ang mga balance sa mundo na ito. Napakarami ang kailangan nating talakayin para mapatunayan natin na ang mundo at ang lahat ng sistema nito, ang balance nito, maging sa universe ay sapat na para patunayan na merong tagapaglikha ng lahat at ang tagapaglikha ay maalam sa lahat. Kaya kung ang Earth na ito, ang surface gravity nito ay mas malakas, ang amount of gravity, ay ang mangyayari, ang ating atmosphere ay magre-retain ng too much ammonia at methane. Ito ay mga harmful gases na hindi kailangan ng tao sa kanyang breathing para makasurvive siya. Merong ammonia, merong methane sa ating atmosphere, pero ito ay 1% lang kasama ng carbon dioxide. Pero kung mas mataas, mas malakas ang surface gravity, magre-retain ito ng ammonia at methane ng mas marami. Kaya saktong-sakto lang ang gravity ng ating mundo. Kung masyado namang mahina ang surface gravity ng mundo, ang mangyayari ay ang atmosphere ng mundo would lose too much water. Pag mawala ang too much water, dahil konti lang ang gravity ng mundo, anong mangyayari? Kukulangin din tayo ng tubig. Kaya, mismo ang surface gravity ng mundo ay hindi siya ganun ka-lakas at hindi siya ganun kahina. Tamang-tama lamang para ma-maintain ang balance na kinakailangan sa mundo na ito. Ito ay naka-fine-tune. Patungkol na naman sa distance niya from the parent star. Ano yung parent star natin? Yung Sun. Ang distansya nito, kung ito ay mas malayo sa Sun, ang planetang mundo, ang Earth na ito, ay malamig to maintain, masyado siyang malamig, unable to maintain a stable water cycle. Mas marami siguro mga glacier, mga ice parts ng mundo. Kung masyado naman siyang mainit, ay magkakaroon din ng hindi stable na water cycle. Mas marami mga disyerto. Kaya, pati ang kanyang distance mula sa araw ay napakahalaga. Ang kapal ng kanyang crust. Ano itong crust? Ito yung pinaka-outer layer ng Earth. Yung lupang ating tinatapakan, ito ang Earth, ay yung crust ng Earth. Kung ito ay mas makapal, yung crust nito, ay mas maraming oxygen ang matatransfer mula sa atmosphere papunta sa lupa. Tunay na ang oxygen ay pumupunta sa lupa. Kaya kailangan ng oxygen para tumubo yung mga tanim. Kaya nga, yung mga bulate, worms, ay sila ang mga nilikha ni Allah SWT na bumubutas. Pag meron kang pananim, may mga bulate, ito ay masustansyang lupa. Binubutasan ng mga bulate ang lupa para makapasok ang oxygen. Kung masyadong makapal yung crust, edi sana mas maraming oxygen ang naitatransfer mula sa atmosphere papunta sa lupa. Maapektuhan na naman ngayon ang balance. At kung masyadong manipis ang crust ng Earth, ang mga volcanic at tectonic activities ay mas marami. Ibig sabihin, mas maraming crack na nakikita natin sa ating mga lupa, maraming mga lindol at mga pagyanig. Kaya, maging ang kapal ng Earth's crust ay naka-fine-tune. Ang rotation period ng Earth sa kanyang sariling axis, ito ay naka-fine-tune din. Bakit? Kung mas mataas, mas mabagal ang kanyang pag-ikot sa kanyang sariling axis, anong mangyayari? Ang mga diurnal temperature ay napaka-taas, napakahaba din, would be too great. Kung masyado namang short ang rotation period nito, ang mga atmospheric wind velocities would be too great. Kaya mismo ang pag-ikot niya sa kanyang sariling axis, ito ay naka-fine-tune. Mga kapatid,
napakarami pa natin kailangan pag-usapan. Mga proof na ang mundo at ang lahat ng nasa universe, ito ay nilikha ni Allah SWT na perpektong-perpekto para makasurvive ang buhay sa mundo na ito. Sa ating pagbabalik ay tatalakayin natin ang iba pang mga patotoo ni Allah sa kanyang mga nilikha. Mga kapatid, muli tayo nagbabalik sa ating talakayan kung ano ang layunin ng buhay. Nabanggit natin kanina ang mga patunay sa mundo na ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na napaka-perpekto. Ngayon ay ating talakayin ang mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga patotoo ni Allah sa kanyang mga nilikha. Mga nilikha na napakaliit, mga nilikha na sa paningin natin ay walang kwenta. Ngunit, gaano man kaliit ang nilikha na ito, ay nagpapatotoo ito sa napakadakilang katotohanan sa pagkakaroon ng isang Diyos na tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 26 ng banal na Quran. Sinabi niya, Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Katotohanan, na si Allah ay hindi nakikimi na magbigay ng isang halimbawa. Gaya ng isang lamok, nabanggit ni Allah SWT ang lamok. Ang lamok ay napakawalang kwentang nilalang na akala natin nagdadala ng sakit, nagdadala ng mga mikrobyo sa ating katawan at makati. Ngunit, ang lamok na ito ay nabanggit. Walang iba. Ang Allah SWT ang nagbanggit sa kanyang banal na Quran. Sinabi ni Allah SWT na hindi siya nakikimi na magbigay ng isang halimbawa gaya ng isang lamok. Meron bang patunay, tanda ni Allah SWT sa lamok na ito? Meron. Na ang napakaliit na nilikha na ito ni Allah ay sapat na para patunayan ang kanyang kadakilaan at pabulaanan ang claims ng mga atheist at ng mga materialist philosophers na walang Diyos. Katotohanan, ang lamok ay merong mga kumpleto at perpektong sistema sa kanyang katawan. Tandaan natin na ang mga tao ay meron ding perpektong sistema sa ating mga katawan. Meron tayong tinatawag na immune system. Ito ay ang defense mechanism ng ating mga katawan para tayo ay hindi magkasakit. Alam niyo ba na ang lamok, pag siya ay naghahanap ng kanyang prey, ng kanyang bibiktimahin. Lumilipad siya, pagkatapos nasa-sense niya ang kanyang bibiktimahin sa pamamagitan ng kanilang body heat, ng kanilang sweat, o kaya ng kanilang blood. Na-attract siya sa mga substance na ito. Kaya siya ay palipad-lipad, hinahanap niya yung kanyang biktima. Ngayon, ang lamok ay tinutusok niya sa kanyang bibiktimahin ang kanyang parang mga karayom. Kung titignan natin, parang mga karayom na ginagamit niya upang tuhugin yung kanyang mga bibiktimahin. Anong mangyayari? Instantly, yung katawan natin ay magde-defend mula sa mga foreign na antibodies na mula sa mga mikrobyo at maging sa lamok. Anong mangyayari? Yung katawan natin, number 1, ay magsisecrete ito ng isang enzyme, isang secretion, na kung saan ay yung parte na kinagat ng lamok ay magko-coagulate yung dugo doon. Ano yung coagulate? Titigas yung dugo. So, ang substance, yung enzyme na ito ay tinatawag na thrombin. Ang thrombin, ito yung sinisikret ng katawan para yung area na kung saan ay nasugatan yung tao ay magba-blood clot, titigas yung dugo
ng tao. Before natin ipagpapatuloy, yung pagkagat ng lamok, yung pagtigas ng dugo ng tao ay tatalakayin muna natin. Kailangan na tumigas ang dugo ng tao, may dalawang factor na napaka-importante. First, ang pagtigas ng dugo, ang secretion ng thrombin ay kailangan exact amount at exact timing. Bakit kailangan ng exact amount? Dapat ang katawan, pag ito ay nasugatan, mag-secrete lang siya ng thrombin na tamang-tama lang para yung itaas na bahagi ng sugat ay mag-clot. Kasi kung after na mag-secrete siya at patuloy itong mag-secrete ng walang tigil, hindi siya tumigil, ano mangyayari? Imbis na ang ibabaw lang ang mag-clot, pati ang mga dugo sa ilalim natin ay titigas. At pag hindi pa talaga tumigil, yung buong dugo ng katawan mo ay titigas. Ano mangyayari? Mapapahamak, mamamatay yung isang tao. Kaya kailangan ng exact amount. Yung amount na pinapatigas lamang yung itaas na bahagi ng dugo. Question. Ito bang pag-secrete ng thrombin, ito ba ay produkto lamang ng aksidente? O kaya ito ay nilikha ng isang tagapaglikha na maalam? Sinabi ba kaya ng balat natin na magpuproduce lamang ako ng tamang-tamang secretion? Hindi. Walang utak yung ating mga balat. Wala silang kakayahang mag-isip. Ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at sadyang ganyan ang pagkakalikha sa kanila. Pangalawa, dapat ng exact time. Bakit exact time? Dahil kung ang isang tao ay nasugatan ngayon, nasaksak siya, after 78 hours pa nag-secrete ng thrombin, useless. Bakit? Ubos na yung dugo ng tao. Kaya, pagsugat ngayon, dapat ngayon mag-secrete ng thrombin. Sino ang nag-command sa mga bagay na ito? Ito ba ay produkto ng aksidente lamang? Dahil sumabog yung Big Bang billions or trillions of years ago? Dahil ba ito ay sa pagsabog? Of course not. Ito ay patunay na merong tagapaglikha. Balikan natin yung lamok. Ang lamok, nung sinugatan niya yung katawan ng tao, ay nag-secrete ng thrombin, ng isang enzyme ang ating katawan para tumigas ang dugo. Ang lamok naman ay nagsisikret din ng pangontra ng isang anticoagulant. Ano yung anticoagulant? Yung enzyme na sinikret ng ating katawan ay magiging invalid. Anong mangyayari? Yung area na kanyang kinagat ay hindi titigas ang dugo doon hanggat sa makapagpatuloy siya sa pagsipsip ng dugo. Question. Paano nalaman ng lamok na ang dugo ng kanyang bibiktimahin ay tumitigas? Paano nalaman ng lamok ito? Nag-aral ba ang lamok? O kaya natuto ba siya mula sa mga universities? Maraming lamok sa university pero alam natin na hindi sila natututo. Paano nalaman ng lamok na ang dugo ng kanyang bibiktimahin ay tumitigas? Kaya kailangan niyang magdala ng pangontra dito. Tunay na ang lamok ay nilikha ni Allah SWT sa ganitong mga gawain. Second point. Ang tao ay nasasaktan tayo. Pag ikaw ay nasugatan, nakakaramdam ka ng sakit. Alam niyo ba na ang mga lamok ay meron silang numbing techniques, yung parang anesthesia, na pag sila ay kumagat sa kanilang bibiktimahin, yung kanilang laway ay mag-a-act as anesthesia, na hindi mararamdaman ng kanyang kinakagat na pala siya ng lamok. So, minsan, salita tayo ng salita, hindi natin alam, yung lamok ay busog na nasa noo natin. Pag pinatay natin, maraming dugo tayong nakukuha. So, meron silang mga numbing techniques. Second question, paano nalaman ng lamok na ang kanyang prey, ang kanyang biktima ay nasasaktan? Kaya kailangan niyang magdala ng anesthesia. Paano ito nalaman ng lamok? Ang isang tao ay hindi marunong gumawa ng anesthesia maliban na lamang kung kanya itong pag-aralan. Kung ano nga ba ang exact composition o kaya anong exact na mga kasangkapan para maging epektibo ang anesthesia. Kailangan mo ng pag-aralan ito.
Pero ang lamok ay hindi nakapag-aral? Mas matalino pa ba ang lamok kaysa sa tao? Of course not. Sila ay nilikha ni Allah sa ganong gawain. Merong naglikha sa kanila na magiging perfect sila sa kanilang gawain. Dahil yun ang kanilang ikinabubuhay. Ito ay patunay na sino man ang lumikha sa katawan ng tao, ay siya rin yung lumikha sa lamok. Kung sino man ang lumikha na ang tao ay masaktan, siya rin yung lumikha sa lamok na ito ay magdala ng anesthesia para makapagpatuloy siya sa kanyang gawain. Mga kapatid, ang lamok ay tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda na merong tagapaglikha sa lahat ng bagay at ang tagapaglikha ay maalam. Muli tayong magbabalik sa ating programa, sa ating talakayan, pagkalipas ng ilang mga paalaala. Mga kapatid, muli tayo nagbabalik sa ating programa, Ano ang layunin ng buhay? Diniscuss natin ang mga patunay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Nabanggit natin ang lamok at ang mga tanong na mas matalino pala yung lamok kaysa sa tao. Of course, hindi. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagturo sa lamok. Sa kanyang pagkakalikha ay in-inspire na niya ang lamok kung ano nga ba ang kanyang trabaho. Ano nga ba ang kanyang tungkulin? Ngayon ay tatalakayin natin ang ilan pa sa mga nilikha ni Allah SWT na mga lumilipad, mga maliliit na insekto na lumilipad. Uunahin natin yung nahal, yung bubuyog na nabanggit ni Allah SWT sa banal na Quran. Katunayan na ang mga bubuyog na ito ay meron pang isang chapter na para sa kanila, yung Suratun Nahal. Ang mga bubuyog ay iilan sa mga nilikha ni Allah SWT na napaka-laking tanda sa kanyang kadakilaan. Marami mga tema patungkol sa bubuyog na dapat nang i-discuss. Ngunit sa ngayon, ay hayaan muna natin na i-discuss natin yung kanilang construction ng kanilang honeycomb. Yung kanilang lagayan ng kanilang honey ay naka-form hindi circle, hindi square, kundi hexagon. Bakit hexagon? Kasi kung ang kanilang forma ng kanilang honeycomb ay circle, magkakaroon ng gap sa gitna nito. Pag square naman, hindi rin kayang i-sustain yung volume ng honey na kanilang inalalagay. Kaya ang pinaka-ideal, to save material and to save space at mas maraming volume ang capacity na kayang ilagay na honey dito, ang pinaka-ideal according sa mga scientists, mga mathematician, ay ang hexagonal shape. According sa isang scientist na si Carl von Fritsch, siya ang author ng libro na Animal Architecture. Sinabi niya, if the cells were round, kung ito pa ay circle, or say octagonal, o kaya octagon, or pentagonal. Octagon, 8 side, pentagonal, 5 side. Okay? So, there would be empty spaces between them. Marami mga empty spaces na hindi malalagyan ng honey. This would not only mean a poor utilization space. It would also compel the bees to build separate walls for all or part of each cell and entail a great waste of material. Mas marami mga material na mawi-waste. These difficulties are avoided by the use of triangles, squares, and hexagons, provided their depth was the same
such cells would therefore hold the same volume. But of the three geometrical figures equal in area, the hexagonal has the smallest circumference. This means, of course, that the amount of building material required for cells of the same capacity is at least in the hexagonal construction, and hence that such a problem or that such a pattern is the most economical design for warehouses. So, napaka-ideal yung hexagon sign to save material pero more volume capacity na mailalagay na honey. At ang isa pa sa mga milagro dito, ang kanilang honeycomb ay ginawa nila from 4 corners. Nagsimula ang isang group ng bubuyog dito, yung isang group ng bubuyog nandito, yung isang group nandito, isang group nandito. At perfectly, nang walang mali, with exact angle, diameter, ay napapag-meet nila perfectly sa gitna ang kanilang honeycomb. Ang isang tao, kung mag-drawing siya mula sa papel, mag-start siya sa first corner ng papel, second corner, third, fourth, mag-drawing siya ng mga hexagonal shapes at ipag-meet niya sa gitna, mahirapan siya. Hindi niya kaya. Pero itong mga bubuyog na ito, na iba-iba naman sila, hindi sila nagmi-meeting. Hindi naman sila mga engineer, pero nakaya nilang gawin ang bagay na ito ng napakadali. Ito ay tanda ni Allah SWT. Sila ay kumakain ng mga putrid substances mula sa mga puno, sa mga halaman, ngunit ang kanilang tiyan ay naglalaman ng honey, kung saan ang honey na ito ay nakaseparate sa kanilang mga poison, sa sting ng mga bubuyog. Merong lason sa katawan ng bubuyog na pag sila ay umatake sa kanilang bibiktimahin, tinutusok nila yung sting na yon, kaya namamaga. In between sa lason at sa honey, napakanipis ng pagitan. At ito ay tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Banggitin din natin yung mga firefly. Yung mga firefly. Ang mga firefly na ito ay naging model ng mga engineer. Yung mga engineer ay balak nilang mag-design ng isang ilaw na hindi umiinit. Kung hawakan mo yung bumbilya sa bahay mo, kung hawakan mo yung fluorescent light o kaya yung incandescent light bulb sa bahay mo, ay baka hindi mo na ito mahawakan dahil sa init. Bakit? Dahil ang mga bulb na ito ay nagpuproduce ng 5% light, ngunit ang heat ay 95%. Tandaan natin, only 5% light, 95% heat. Kung titignan mo ang mga firefly, sila ay napakaliwanag tuwing madilim. Nagpuproduce sila ng 95% na liwanag. At ang heat ay 5% lamang. Kaya, kung hahawakan mo yung firefly, kahit pa ito'y magdamag na umiilaw, ay hindi siya mainit. Pinoprotektahan niyo yung kanyang sarili. Nagpuproduce siya ng light, pero hindi ito nakakapasok. Kaya, nagkaroon ng biomimetics. Ano itong biomimetics? Isang bagong branch ng science na kung saan ang mga engineers ay nagde-design sila ng mga bagay mula sa nature. For example, yung Sikorsky, sila ang pinaka number 1 na producer ng mga helicopters. Ang inspiration ng kanilang design ay mula sa mga dragonfly, mula sa mga tutubi. Ang kanilang design ay mula sa mga dragonfly na ito. So ito yung biomimetics, yung technology na nag-imitate sa kung ano ang nakita natin sa nature. At alam natin na ang nature, ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao ay gumagaya lamang, pero ang kanilang inspiration, ang kanilang original copy ay nasa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang langit at lupa at ang lahat ng mga nilikha ay nagpapatunay sa tagapaglikha. Ang mga tao, ina-appreciate nila pag makakita sila ng magagandang paintings, magagandang mga drawings. Ina-appreciate nila ng mabuti at pinupuri nila ang lumikha nito, ang nagpinta nito. Hindi ba natin alam na ang buong
universe at ang mundo, ito ay buhay na painting na ang mga tao dito ay gumagalaw, ng mga hayop nito ay kumakain, ang mga ibon nito ay lumilipad. Ang lahat ng mga bahagi nito ay totoo. Kaya't, di ba mas karapat-dapat na ating purihin ang tagapaglikha ng langit at lupa? Katotohanan na sa langit at lupa ay merong mga tanda para sa mga taong nag-iisip. Kaya mga kapatid, naway ang tema na ito ay nagpatunay sa atin na ang lahat ng nakikita natin, ito ay nilikha ni Allah SWT. Hindi pa natin tinalakay yung mga patotoo sa ating mga sarili. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatu liqaumin yuqinun. Sa inyong mga sarili at sa anumang ikinalat ni Allah na mga bagay, mga nilikha sa kalupaan ay may mga tanda para sa taong may yakin. Inshallah, sa susunod nating mga programa ay pagpapatuloy natin ang ating talakayan. Naway meron kayong nakuha sa talakayan na ito. Maraming salamat sa inyong pagsabuybay. Hanggang sa muli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.